own heart. Ayan. A pastor after God's own heart. Pwede ba natin basahin sabay-sabay? Ayan. A pastor after God's own heart. Ang ating Bible text po ay nasa Jeremiah chapter 3, verse 15. Ang sabi po, basahin natin sabay-sabay. And I will give you pastors after my own heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Yan po, King James Version yan, no? Sabi po ni prophet, sabi ng Diyos, through prophet Jeremiah, I will give you pastors after my own heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Sa New Testament kanina, nakita natin, ang Panginoong Hesus ang siyang nagbibigay ng regalo, no, gifts sa church ng and talents, no, na kung saan ay may mga pastor, teacher, evangelists, apostles. Dito naman sa Old Testament, sa Jeremiah, ay ginamit ng Panginoon si Prophet Jeremiah para sabihin sa bayang Israel na magbibigay siya ng mga pastors after His own heart. No? Na pastor na mula sa puso ng Diyos. No? Mga tagapanguna na nagmula sa puso ng Diyos, na kung saan ang kanila pong magiging tungkulin ay magpakain o mag-feed, no? Which shall feed you with knowledge and understanding. Na magtuturo ng salita ng Panginoon, magbabahagi ng karunungan, kaalaman mula sa Panginoon, pangunawa mula sa Panginoon, nang sa gayon, ang mga tao ay lalong mapalapit po sa ating Panginoon. At yan yung text na kung saan binasa natin, pinagkaloob ng Diyos ang mga pastor mula sa kanyang puso. Ito raw pong talatang ito ay isang pangako mula sa Diyos. This verse is a promise from God to provide leaders who are aligned with His will. No? Who will lead and nourish the people with wisdom and insight. So, dahil nga po, mula sa puso ng Diyos, ay tiyak, ang ibabahagi po sa mga tao ay wisdom and knowledge. Yan po. Sinasabi diyan na mga insight, mga kaalaman, karunungan, mga bagay na galing sa Panginoon. Ipinadaan sa mga lingkod niya para ibahagi sa mga tao. The pastors po are spiritual leaders or shepherds. Yan, kinikilala po spiritual leaders or shepherd ang mga pastor. And the promise signifies God's care and provision for His people through leaders who will guide them with both knowledge and understanding. So, kinikilala po na mga pastor ay mga leader sa spiritual, at the same time shepherd, para pong mga pastol, no? Nangunguna o nag-aalaga ng mga tupa. At dito po sa verse na ito, sabi, may pangako ang Diyos na andoon yung pagkalinga ng Diyos, pag-iingat ng Diyos, andoon sa pamagitan ng mga pastors and spiritual leaders, yung provision ipapadaan ng Panginoon sa kanyang mga bayan, sa mga tao. At i-guide po sila upang magkaroon ng knowledge and understanding. Para lalo pa matuto, lalo pang mapalapit sa Panginoon, lalo pang magkaroon ng malalim na pagkakilala sa Panginoon at malalim na relasyon sa ating Panginoong Hesus. Amen ba kayo ron, mga kapatid? Amen. Yun po ang tungkulin o ang mga role ng pastors na ibinigay ng Panginoon. And since ngayon ay Pastor Sunday natin, Appreciation Sunday, yan po yung ating topic ngayon. No po? Ang sabi, next slide po nga po, hindi muna yan, yung isa pa. Back uli, no? Sabing ganon, a good pastor possesses qualities
like integrity, deep faith, and effective communication skills, coupled with empathy, strong leadership, and the ability to teach and preach from the Bible. Other key traits include humility, a prayerful life, wisdom, and a genuine care for the congregation. Ayan. Ang ilan daw po sa mahalaga na katangian ng isang pastor ay kinakailangan po meron siyang malalim na pananampalataya. Meron po siyang integridad. Ano po? Epektibong pakikipag-komunikasyon sa mga tao. No, kasama yung empathy. Ayan. Nakadarama ng nararamdaman ng mga tao. Strong leadership and the ability to teach and preach the Bible. Yung pong makapagturo at makapagpahayag mula sa salita ng Diyos. Ang ilang pang mahalaga raw po ay yung humility. Kailangan ng pastor ay mapagpakumbaba. Kailangan meron siyang prayerful life. No po? Mapanalanginin. Wisdom, yung karunungan na galing sa Diyos. At mayroong tunay na pagkalinga sa mga kongregasyon. So ito po yung mga binabanggit dyan. Ano po? At tungo naman po tayo sa tinatawag na essential leadership qualities. Sabihin nga po natin, essential leadership qualities. Ayan, meron pong mahalagang leadership qualities dapat. Number 1 po dyan ay yung tinatawag na genuine calling. Sabi niya, genuine calling. Ayan, pwede ba nating basahin nakalagay dyan sa genuine calling? A pastor is called by God to serve, not motivated by personal ambition or desire for power. The calling is often rooted in a deep love for God and a desire to serve His people. Ayan. So, meron pong genuine calling. Ito ay tawag ng Diyos. Ano po? Pagka-pastor po, normally, ang mga nagpapastor ay tinawag ng Diyos para maglingkod sa Kanya. At sa pamagitan po yan ng pagtuturo, pangangalaga sa kongregasyon, pagbabahagi, pagpapahayag ng salita ng Diyos, pananalangin, no, maraming pamamaraan para maibahagi ng isang pastor ang kanya pong panawagan sa mga tao. Mahalaga daw po rito ay hindi ito motivated ng personal ambition o desire for power. Kailangan kapag ang pastor ay tinawag, hindi para gusto lang niya o personal lang niyang gusto na maging pastor. At sabi nga yung, tawag ito, merong desire for power. No? Usually, ako, in my personal experience, and even yung ibang kakilala kong pastor, pag nagbibigay ng testimony, kadalasan po, ang mga pastor ay hindi naman talagang nag-desire na magpastor o hindi naman talagang ginusto na magpastor. Minsan yung iba ayaw nga eh. Pero dahil tinatawag sila ng Panginoon, alam niyo, pag tumawag ang Panginoon, kahit na ayaw natin, wala tayong magagawa. Alam niyo ba yun? Amen? Pag si Lord nang tumawag sa atin, kahit na takbuhan natin, kagaya ng ginawa ni Jonah, si Jonah, di ba, inutusan ng Panginoon. Merong misyon na pinagagawa ng Diyos, pero ayaw ni Jonah sumunod. Tumakas siya. Lagpakalayo-layo siya. Pero ano pong ginawa ng Diyos? Hindi pa rin siya nakatakas. Yung pa rin plano ng Diyos ang nasunod sa Kanya. Kaya, yun, ginamit ng Diyos yung malaking isda, kinuha si Jonah at dinala doon sa
nais ng Diyos na pagdalhan sa kanya sa Ninive. Ano po? So, ang mga pastor, ganun din. Bibihira ang alam kong pastor na talagang gustong-gusto nila magpastor. In fact, nung time namin po, sa Bible school, naaalala ko, sabing ganon, ang mga magulang daw, kapag matatalino ang anak, ang sabi sa mga anak ng mga magulang, anak, matalino ka, mag-engineer ka. Ayan. Anak, matalino ka, mag-doktor ka. Ayan, ang mga matatalino yan. Anak, matalino ka, mag-aral ka ng accounting, mag-CPA ka. Ayan, mga matatalino. Andiyan ba kayo, mga matatalino? Meron ilang sumagot na amen. Okay. Ngayon, yung anak na medyo laging bagsak sa grade, yung anak na medyo lagi pasang-awa, sabi ng magulang, anak, total, hindi ka naman matalino, magpastor ka na lang. Ayan. Siya yung pinagpastor. O kaya sabi ng magulang, ay, yung mga anak ko mabait, kailangan ito mabait. So, maganda ang kursong kukunin ito sa college. Pero yung anak kong black sheep, madalas yun po ang pinadadala sa Bible school. Yung mga matitigas ang ulo, mga hindi sumusunod sa magulang, yung mga sakit ng ulo. Kaya dati, pagka mga first year po sa Bible school, puro mga sakit ng ulo yun. Mga sakit ng ulo. And then, habang tumatagal na lang sila sa Bible school, tsaka na lang sila tumitino. Tsaka na lang sila naboborn again, ika nga. So, ganon yung dati pong nangyayari, no? At, ewan ko lang ngayon, parang kumukonti na nga ngayon ng mga nag-desire na magpastor. Parang konti na lang yung gusto maging pastor. Pero pag tinawag po tayo ng Diyos, kahit ayaw natin, wala po tayong magagawa. Kasi Diyos na tumawag sa atin. No? So yung pagpapastor po is a genuine calling. Ayan, ito'y tawag ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Naalala nyo si Moses nung tinawag ng Diyos? Isa rin po siyang example ng pastor. Na kung saan umakyat pa siya doon sa Mount Sinai at nakita niya ang Diyos sa pamagitan ng burning bush. No? Nasusunog yung bush pero hindi po natutupok. At naging curious si Moses, umakyat siya roon. Pagdating niya po roon, sabi ng Diyos, subarin mo ang iyong sandalyas sapagkat ang iyong lupang tinutungtungan is a holy ground, sabi ng Diyos. Pagkatapos, binigyan siya ng Panginoon ng misyon na pangunahan niya ang bayang Israel na makalabas sa Ehipto. Pero sabi ni Moses, sino po ako? Wala po akong kakayahan. Ako po ay isang utal, sabi niya. Hindi ako pakikinggan ng mga tao. Even si Moses, tumanggi sa pinagagawa ng Diyos. Pero nakita naman po natin, kahit siya'y tumanggi, ginamit pa rin po siya ng Diyos. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, pag tinawag ka ng Diyos, sumunod ka. Amen. Kasi kahit di tayo susunod, masusunod pa rin ang Diyos sa ating buhay. Kasi mas maganda ang plano ng Diyos sa atin kaysa sa plano natin sa ating sarili. Mamaya magbibigay po ako ng personal testimony ko sa pagpapastor. Humility. Number 2 na essential leadership is yung humility. Basahin nga po natin, sabi diyan, good pastors understands their own limitations and that the ministry is not about self-gratification. They lead with a servant's heart, putting the needs of others first. Ayan. Kinakailangan po, pagka nasa ministry, ang isang pastor, naglilingkod sa Diyos, kinakailangan alam niya yung kanyang limitasyon. Na sa loob ng ministry, hindi pwede pong payabangan, pagalingan, pataasan, o kaya ay pabonggahan. Hindi po yun sa mabuting
katangian. Bagkus, humility. Pagpapakumbaba ang itinuturo po sa pagpapastor. Kailangan po mayroong servant's heart. Sabi niyo nga, servant's heart. Na ang ibig sabihin po ay inuuna ang iba bago ang kapakanan ng sarili. No, meron nga po tayong binanggit dati na tawag ito, name na Joy, no, J-O-Y, na ang ibig sabihin ay Jesus, others, and you. No? Unahin mo na ang Panginoon, ang iba, at huli na ang sarili. Yan po yung mahalaga, lalo na kapag naglilingkod tayo sa Panginoon, na meron tayong pagpakumbaba sa harap ng Diyos. Mahirap po maglingkod sa Diyos na tinataas yung sarili. Kasi kailangan ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat parangal, ay sa Diyos lang natin ibibigay. Amen. Ano man ang ating marating o ano man ang ating ma-achieve sa buhay, mahalaga lagi ang Panginoon ang napaparangalan, napapapurihan. Pangatlo po na essential leadership qualities ay yung tinatawag na compassion. Ayan, compassion. Basahin nga po natin yung compassion. As shepherds, pastors are attentive to the spiritual and emotional needs of their congregation. This involves providing comfort, counseling, and guidance, particularly during times of hardship. Ayan po. Mahalaga, katangian din yung pong compassion. May awa, may habag. No? Sabi po, kailangan attentive sa spiritual and emotional needs ng kongregasyon. At ito po ay sa pamagitan ng pagko-comfort, pagpipray, no? Pagka-counsel, pagbibigay ng payo, kapag may mga mabibigat na problema, family problem, ano pa, ministry problem, relational problem, yan po ay part ng counseling na binibigay ng pastor. Huwag lang po yung financial problem, dahil problem din yan ng pastor. Amen po ba? Pag financial problem ang nilapit nyo sa pastor, ay sasabihin ng pastor po ay, pag-pray natin yan. Ayan, pag-pray natin. Kasi needs din yan ng pastor. So sabi po dyan, and guidance in times of hardship. Ayan, so, pag may mga dumadaan sa pagsubok, nandoon yung gabay o payo ng pastor sa mga kongregasyon. Number 4 ay yung tinatawag po na integrity. Sabi natin, integrity. Ayan. Basahin nga po natin. A pastor must walk the talk, consistently aligning their actions with their teachings. This consistency builds trust with the congregation. Ayan. Mahalaga po yung integridad or integrity. Yung kung ano yung tinuturo ay siya ring ginagawa. Naka-align po dapat, sabi po, yung action sa tinuturo. And this will build trust in the congregation. Integrity. Ayan po. Next is number 5, active listener. Ayan. Hindi lamang pala dapat nagsasalita ang pastor, kundi nakikinig din. Sabi diyan sa active listener, basahin natin, instead of only talking, a good pastor listens to understand where are coming from. The empathic approach is essential for effective counseling and relationship building. Ayan po. So mahalaga, meron ding pakikinig, lalo na kapag mayroong nag-open up ng problem. At yan ay mahalaga po sa pastor. Yung marunong ding makinig, marunong ding umunawa kung ano ang pinagdadaanan ng isang kapatid. And in my experience, alam niyo naman po yan sa kongregasyon natin, na kapag kayo ay may problem at sinare nyo sa akin,
nakikita niyo naman po, pinapakinggan ko kayo at inuunawa ko kung ano yung pinagdadaanan nyo. At syempre, papanalangin ko kayo at ano po, may bibigay ng payo para sa ikabubuti ng kalagayan. Next po is yung number 6. Sabi dyan, commitment to prayer. Yan, basahin nga po natin commitment to prayer. Pastors lead from a posture of prayerful dependence on God. They are devoted to prayer for both themselves and their congregation. Ayan po. Commitment to prayer. Bawat isa po sa inyo ay inaalala ko sa panalangin. Pag ako'y nasa bahay, hindi man specifically, no, pero every time maalala ko kayo at yung sa mind ko, maisip ko kayo. At lalo na, pag nag-share kayo ng problema nyo, ayan, sigurado po kayo, kasama kayo sa panalangin ko. Sigurado na pinagpipray ko po kayo dyan. Kasi isa yan sa tungkulin ng pastor, to pray, commitment to prayer. And then, number 7 po is yung resilience and perseverance. Ayan, basahin po natin, resilience and perseverance. Sabi po, pastoral ministry can be emotionally demanding. Highly effective pastors remain steadfast in their calling despite challenges and criticism. Ayan, mahalaga po yung resilience at perseverance. Yan po kasi, pagka-pastor po sa ministry, can be emotionally demanding. Pwede pong makadrain ng emosyon. Kasi akala ng iba, ang pastor ay, hindi na tao minsan, nakalang tingin eh. Pero, sabi ko nga, ang pastor ay meron ding puso't damdamin. Amen ba? Kapareho din ng bawat isa sa atin. Pare-pareho tayo sa harap ng Diyos. Kaya lang, yun nga, dahil may calling at mayroong desire na maglingkod sa Diyos, ano man yung mga criticism, challenges, yun po ay pinipersevere o perseverance. Pinagtitiisan at pinagtsatsagaan, malampasan, alang-alang sa pag-ibig sa Panginoon. Ayan po, no? So, maraming challenges at criticism pagka po sa ministry. At hindi natin maaalis. Merong positive criticism, merong negative criticism. At as a pastor, kailangan po yung perseverance. Gaya ng sabi ko, I will share my personal testimony na ilang taon na po yung church natin ngayon? 35, di ba? 35 na. So, ibig sabihin, dito lang sa church natin, 35 years na yung church natin. At 35 years na rin ako nagpapastol dito. Meron bang member tayo na 35 years old dito? Pao, ilang taong ka na, anak? 31. Okay, ibig sabihin nauna lang ng 4 na taon bago ka pinanganak. So, 35 years na yung ating church. At sa loob ng 35 years po, masasabi kong hindi po lahat ng years na yon ay sasabihing bed of roses ang ating church at ministry. Tayo rin po ay dumaan sa mga pagsubok, trials, may mga atake, may mga gawa ng kaaway, may mga padala ng mga wolves, no? May mga iba na gustong i-divide ang church, mayroong iba na may gustong hiwalayin ang church, no? And thankful ako sa Lord na sa loob ng 35 years ay nagpapatuloy pa rin po yung ating church. Amen po ba? Amen. At nandito rin ang bawat isa sa inyo, nagpapatuloy sa Panginoon. Now, I would like to share my
personal testimony. Ayan. No? Sa personal testimony ko po, ayan. Simulan natin yung God's calling, yung tawag ng Panginoon sa akin po. Next slide, nakalagay dyan, yung God's calling. Yan. Ako po ay tinawag ng Panginoon para maglingkod sa Kanya taong 1985. Ayan. 1985. At yan po ay sa pamamagitan ng ministry ng Lighthouse of Asia Ministry na pinangunahan po ni Pastor Robert Mais nung araw. So way back in 1985, meron pong ministry si Pastor Robert dito sa Pilipinas na Lighthouse of Asia ang pangalan. At ito po ministry na ito ay ano po siya, street ministry. Nagsimula po kami sa Ermita na kung saan pumupunta po kami doon, yung mga batang kalye o tinatawag namin street kids. At tinitipon po namin yan sila, tapos tinuturuan ng Bible. Pagkatapos pinapakain. No? Weekly po yan, ginagawa namin. Yun yung simula po ng aking paglilingkod sa Diyos noong 1985. Nung nakilala ko po si Pastor Robert Mais. Nung panahon na po yun, bago ako mag-full-time, ako po ay nagtatrabaho sa isang company at merchandising company po yan. Ako po ay nagsimula kasi magtrabaho sa edad na, 16, no? High school po ako nung nagsimula ako magtrabaho dahil ako po ang breadwinner sa amin. Si Mami noon ay, at that time, ano na po siya, biyuda na siya. Yung aking stepfather ay namatay nung ako po ay siguro mga 8 years old. Ayan. So, from 8 years old hanggang sumunod na mga taon, si Mami lang ang naghanap buhay. Tatlo po kami na binubuhay niya magkakapatid. So, maaga ako namulat na sa kahirapan. No, at nakita ko po na talagang hirap na hirap si Mami. Nagtitinda siya, pupunta siya sa mga opisina, nagde-deliver siya ng mga pagkain. So, nung nakita ko po yon, nagkaroon ako ng burden tumulong kay Mami. Sabi ko, gusto kong tulungan ang nanay ko kasi nahirapan siya. So, nung ako po ay nag-high school, tamang-tama, mayroong Christian na kapatiran, may-ari siya ng isang gas station, Petron gas station sa Mandaluyong. At nakita niya yung hirap ng buhay namin at parang naawa siya. At tinulungan niya po ako na kahit na underage pa ako, baka minor de edad pa, no? Pagdating sa Department of Labor, bawal po yun eh. Bawal magtrabaho yung minor de edad. So, ang ginawa nung may-ari po nung dahil gusto akong tulungan, pinasok po niya ako na gasoline boy. Ngayon, pag may mga nag-inspect sa kanilang gasolinahan, pinapatago lang niya ako. Sabi niya, magtago ka anak, para di ka makita. So, ako naman, dahil bata pa ako, maliit pa ako noon, tago naman ako. So, nag-start po ako mag-work as a gasoline boy. Yun, high school pa lang ako. Tapos tumutulong ako kay Mami. So, around 16 years old, tapos nakapasok din po ako, naging, ano ba tawag doon? Liaison officer sa PLDT. Ayan, nagano po ako doon, liaison. Nagdi-deliver kami ng mga telephone, anong tawag doon? Directory. Meron ba sa inyo nakakaalala ng telephone directory? Ganun kakapal yun. Yellow pages, yan, mga yellow pages noong araw. Contractual. Kinuha kami sa contractual po yan. Di-deliver kami ng mga yon. Tapos per quota. Kung gaano karami ma-deliver namin, yun lang babayaran sa amin. Dahil pumasok na po ako sa
ano tawag ito? Agency. Ayan, napapasok naman ako sa manufacturing ng halls at saka ng juicy fruit camp doon sa Pasig. Ayan, pabrika naman po yan ng juicy fruit tsaka halls. Siguro mga 17 years old ako to 18. Kaya doon, trabaho ako doon. Sa pabrika, pakyawan ang tawag namin doon eh. Kasi yung mga reject na mga candy, binabalatan namin uli yun. Tapos binabalik po yun sa sa gilingan o sa paggawaan. Inuulit yun. Sabi nung aming supervisor, pwede kayong kumain ng halls at ng juicy fruit. Huwag lang kayong mag-uuwi, sabi sa akin. Kaya, ang pasok namin, 6 to 2. Ayan, 6 to 2 ng umaga, 6 ng umaga hanggang 2 ng hapon. Sawang-sawa po kami sa juicy fruit at saka sa halls. Grabe. So yun, na-experience ko po magtrabaho doon. And then sumunod, nilipat naman ako ng agency sa, PS Bank, sa Quiapo branch. Ayan, doon sa PS Bank, messenger naman po ako. Internal messenger. So, nung nagtatrabaho ko doon, at that time, ako po ay, college na ako noon. College na ako sa PUP, Santa Mesa. So, nung nag-aaral na po ako doon, at same time, nagtatrabaho, alam niyo, nung araw, yung computer ng bangko, yung malalaking computer na bakal, ewan ko kung nabutan niyo yun. Na kapag ka po pumasok kayo sa bangko noon, yung mga computer siguro mga ganito kalalaki. Tapos, dipindot, yung mga number, tsaka mga letter. Tapos yung passbook, ipapasok na gano'n. Imagine nyo, ang mga nagtatrabaho po ron, mga professional na mga accounting graduate, mga business management graduate, mga auditors. Dahil ako doon din nagtatrabaho, paikot-ikot lang ako. Abay, natutunan ko yung ginagawa nilang pagpo-posting sa mga machines. Tapos minsan tinatawag ako na yung pinagpo-post. Pag tinatamad yung mga teller, tatawagin ako pinapaupo, ako naman natutuwa kasi siyempre, out of curiosity, mayroong natututunan na trabaho. So yun, trabaho ko doon. And then, after noon, pumasok na po ako sa merchandising company. At doon yung time na na-meet ko si Pastor Robert Mais. So, meaning to say, marami ng work ako na pinasukan at that time. Pero nung tinawag ako po ng Panginoon, ay ang calling sa akin ng Panginoon ay mag-full-time. Ibig sabihin po, pag full-time ay iwanan mo yung trabaho mo at maglilingkod ka sa Diyos. Full-time. So, ang ginawa ko po, nag-resign ako doon sa aking trabaho at nagpaalam ako sa boss ko, nagbigay ako ng resignation. Sabi ng boss ko, sigurado ka ba sa gagawin mo? Sabi niya, may trabaho ka, tapos magre-resign ka. At anong gagawin mo? Maglilingkod ka sa Panginoon. So yung boss ko, dahil hindi naman siya Christian, hindi niya maintindihan yung logic ng aking desisyon. Pero deep in my heart, yun po yung calling ng Panginoon. Tinawag ako para maglingkod sa Kanya. At ginamit si Pastor Robert para makapag full-time po ako. So, nung nag-resign po ako at nag-enter sa full-time ministry, naalala ko po yung sabi ni Jesus sa mga disciples. No? Nung tinawag ng Panginoon ng mga disipulo ko, naalala nyo, si Pedro at saka si Juan nangingisda noong time na yun. Nasa dagat sila, tabing dagat. At sabi ng Panginoon, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng tao.
Sabi ni Jesus sa kanila, "Come and follow me, and I will make you fishers of men." So yun po yung verse na tumatak sa akin at nag-inspire sa akin na yung mga alagad, iniwan nila yung kanilang mga hanap buhay at that time. Sumunod sila sa Panginoon. Maging si Mateo, kung naalala nyo, si Mateo ay tax collector. No? Sabihin, matatag yung trabaho niya, matibay yung trabaho niya, stable na stable yung trabaho niya. Pero nung tinawag siya ni Jesus, niwanan niya yun at sumunod siya. Yun po yung calling na tinatawag. At nung time na yun dumating sa akin, siyempre hindi po madaling desisyon yun. Kahit si Mami, at that time, parang nag-struggle siya. Tinatanong niya ako kung tama ba na mag-resign ako sa trabaho kasi nga nakakatulong na ako sa kanya financially. So nagkaalala siya. Tatakot siya, paano kapag wala ka ng trabaho? At paano kayo? Paano tayo? So yun yung fear ni Mami noon. Sabi ko, tiwala tayo sa Panginoon, Mami. Kasi hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Siya naman yung ating susundin at naniniwala tayo na hindi niya tayo iiwanan at hindi rin niya tayo pababayaan. Sa pagsunod natin sa Kanya, naniniwala ko na God will take care of us. At yun lang yung pong pinanghawakan ko personally at binigay kong pangako kay Mami. At yun po, ako ay sumunod na sa ministry. Ayan, sabi ko po, a pastor must surrender everything, including job, in order to follow the Lord. Yun yung aking personal conviction kasi yun yung aking experience. But there are other pastors na I think pagdaan ng mga panahon, merong iba yung tinatawag na marketplace na mga workers, no? Ibig sabihin, mga dating engineer sila o kaya engineer sila at present or manager sila at present sa isang company and then tinawag sila ng Panginoon magpastor. Pero hindi nila give up yung kanilang mga profession. So, ibang era naman yun, ibang panahon naman yun, ibang calling naman yun. And I believe yung sa akin, hindi ganun yung calling ko. Kaya, yung sa akin, give up ko yung trabaho ko and then I live by faith. No? By faith talaga. Yung iba, mayroong trabaho, kaya nasusustain nila yung ministry. No? At sabi nga, para sa akin, hindi yun yung naging calling ko. Kundi yung calling ko is to give up everything to follow the Lord. At yun yung faith ko at that time. No? At the same time, naiisip ko na yung verse sa Bible na nagsasabi po na we cannot serve two masters. Hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Yung context po noon ay hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos at kay Mammon. Yung Mammon ay nagre-represent po yan sa pera. No? Sa pera. At ang tao, minsan, doon na huhulog ang tukso. Sa tukso ng pera. No? So, hindi pwedeng pagsabayin sa Panginoon na nagsiserve ka sa Lord at the same time, Diyos mo rin ay pera. Sabi ng Panginoon, kailangan kamuhian mo yung isa at mahalin mo yung isa. So, kung papapiliin ako, mamahalin ko si Lord at i-compromise ko yung trabaho. Yun yung naging conviction ko po. So, saying that you cannot serve two masters, medyo, sabi ko nga, yung stand ko, no? Yun yung pinaniniwalaan ko at stand ko as a pastor. Just recently, kung naalala nyo, naging controversial itong kay Brother Joel Villanueva, kung naalala nyo. Amen? And last Sunday, nag-celebrate ang JIL ng 47th year. Meron bang umattend doon sa Luneta?
Alam ko mayroon tayo taga-church na umatid sa Luneta eh. Okay, isa sa mga, di ba, binabati ko siya. And then also, I think parang sama rin si Brother Eddie kasi nag-comment siya. Pinagtanggol niya yung anak niya. But natural naman, pagtanggol yung anak. Kaya lang, merong isang post ako nakita ng isang pastor din na nanawagan kay Brother Eddie na mag-resign na lang sa pagiging congressman. At ang kanyang point, ako nag-agree sa point niya kasi pinakita niya ron na bilang lingkod ng Diyos, hindi tayo maaari mag-serve sa dalawang Panginoon. Imagine mo, pastor ka, tapos congressman ka. Pastor ka, tapos senador ka. Saan ka papasok na opisina araw-araw? Sa church ka ba papasok? Hindi. Kung congressman ka, doon ka sa kongreso papasok. Kung senador ka, doon ka sa Senado papasok. Ano mangyayari sa pagpapastor mo? Sunday ka na lang. Baka nga pati Sunday hindi mo magampanan dahil marami kang invitation sa labas. Naintindihan niyo po yung sinasabi ko. Kaya nag-agree ako, sabi ko, oo nga, no? Ito ka, pastor ka, kilala ka, sikat ka, and yet, hindi ka full-time sa ministry ng Panginoon. May kahati. Di ba? Tatrabaho ka sa labas, tapos nagpapastor ka. Paano mo masabing full-time ka sa Panginoon? And for me, hindi ako agree sa ganong strategy o sa ganong setup. Talaga maglilingkod ka sa Panginoon, gaya mo yung mga alagad. Iniwan yung trabaho, iniwan nga pati pamilya eh. Andiyan ba kayo? Iniwan nga ni Pedro yung asawa niya eh. Iniwan nga yung mga pamilya nila para sumunod sa Panginoon. Pero kung di mo maiwanan yung trabaho mo, hindi ka worthy na maging tagasunod ng Panginoon. Yan ay kung may personal calling ka. Ha? Ang binabanggit ko po ay yung pagpapastor. Mahirap pagsabayin. Yung pastor ka, tapos may iba kang trabaho. You cannot serve God and mammon. Amen po ba? You have to choose. Pili ka, isa lang. Doon ka mag-concentrate. Kung si Lord ang paglingkuran mo, doon ka lang kay Lord. Huwag yung pinaghalo mo, pinagsama mo. Mahirap yun. Mahirap, no? So, yun. Sa calling, yun po yung naging calling ko sa Panginoon. And my experience, I can say sa Panginoon, and I can testify po na mula nung ako'y naglingkod sa Panginoon, hanggang ngayon, sa awa ng Diyos, hindi pa naman kami nagutom, kahit minsan. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, tapat ang Diyos sa kanyang kabutihan at katapatan. Ngayon, gusto ko lang po i-share sa inyo yung aking naging ministry background. Ayan, ministry background. So, ilan dyan ay yung meron ba dyan? Okay. Diyan po nakalagay from 1985 to 1987. Yun yung panahon na nag-full-time po ako sa Lighthouse of Asia Ministry. Yan nga po, yung kwento ko sa inyo, sa Ermita po yan. Ang kasama ko po ay si Pastor Robert Mize at that time. Noong 1987, umuwi po sila ng Amerika, bumalik siya, at ang asawa niya, Sister Lani. So ako naman po at that time ay naging involved sa New Hope Ministry, sa Ermita. Yan po ay 1987 to 1985. Naging president po ako ng New Hope Ministry at that time. At the same time, naging pastor ng church ng New Hope doon po sa Ermita. And then, noong 1989 naman po, later, ng 1989, mga bandang September, ako po ay, at saka si Sister Beck, kami po ay kinumisyon ni Bishop Ray Llarena para mag-pioneer ng church dito sa Cavite. Yan. Meron na bang buhay noong 1989 dyan?
Ay, kasi mga kabataan natin dito, wala pa at that time. 1989 po yan. Nung pumunta kami ni Sister Beck dito at nag-start ng church under the Tabernacle of Faith International, TFI. Kaya yung mga una nating mga members, yung mga matatagal na nating members, ang kilala po na pangalan natin ay TFI. Ayan. Pag sinabi, doon pa kami sa TFI days. Ayan. So yan po yung unang pangalan ng ating church nung nagsimula tayo. And then, noong 1985 po, kasama ko si Pastor Yap, na at that time ay assistant pastor po natin. Kami po'y pumunta sa Mindoro at nag-pioneer po kami ng church doon sa Oriental Mindoro. At yun po yung time na sino bang nakasama? May mga nakasama ba rito sa Mindoro at that time? Kasi maraming sumasama noon, mga kabataan eh. Si Jericho ba? Nakasama ka ba ron? Ayan, si Jericho, sila Lena, si May. Sino pa ba? Si Patrick. Maliit pa si Patrick nun. Anyway, so yun po. Nag-pioneer kami doon. At na-establish po yung church doon. At yun po yung tinurn over ko sa New Hope Ministry. No, dahil nga po at that time, nangailangan din po ng tulong ang mga bata doon para sa sponsorship program. Ang New Hope Ministry po ay, para church, na tumutulong siya, mission church, na mag-sponsor ng mga bata para sa pag-aaral. At dito rin sa church natin, may mga naka-sponsor na bata at that time. Sino po yung mga na-sponsoran dito ng New Hope? Pwede bang, meron pa ba na natitira? Ayan, si Sarina, si Risa, si Camille. No? So yun po, bunga po yan ng ministry ng New Hope Ministry. So, yan po, nag-pioneer kami ng church doon sa Oriental Mindoro, 1995. At the same time, 1995, nagbuo po ng samahan ng mga pastor dito sa Bulihan. At tinawag po yun na Ministerial Council of Silang. Nakasama na namin, pati po yung mga pastor sa Silang. At ako po ay naging vice chairman doon noong taong 1995. Noong namang taong 2003, mula po sa pagiging Tabernacle of Faith, ay tayo po ay naging independent. At naging pangalan na nga po natin noon ay Lighthouse Sanctuary Church. So naging president po ako doon ng Lighthouse Sanctuary Church sa ating pag-register sa SEC. And then, noong namang 2008, binuksan po natin yung ating Kiddie Lighthouse Academy, na kung saan ay tayo po ay as a community service, nag-open tayo sa mga community natin para sa mga batang preschool, grade 1 hanggang grade 2. At mula 2008 hanggang 2017 yata, kung di ako nagkakamali, nag-operate po yung ating school. At marami rin tayong mga bata na pag-aral sa Kiddie Lighthouse. I think si Baste, di ba? Ayan, si Baste ay bunga. Si Asi, si Lian, yan po, sila po yung mga dito nag-aral nung sila yung mga preschool at kinder. Ayan. At praise the Lord, kahit papano lingkod tayo sa ating mga komunidad dito. Then, noong 2024, last year po, bumalik na tayo sa original name natin na Lighthouse of Asia. Lighthouse of Asia Church. At yun nga, up to this time, patuloy po ako naglilingkod sa Panginoon. No? Pwede bang pakita mo, Lian, yung isa pang slide natin? Ayan po. Ayan, yung ating ilang sa mga binanggit ko kanina, nandiyan dyan po. Ayan, nakalagay po dyan, ako ay 60 years old na, senior citizen na, merong widower na po, merong isang anak at isang apo. Ayan. Tapos 38 years in the ministry, nag-aral po ako sa
Bethel Bible College sa Cubao, no? Ng Biblical Studies, Bachelor of Biblical Studies, 1988. At yan po yung mga binanggit ko kanina. Ang hindi ko pala nabanggit dyan, yung spiritual advisor, naging spiritual advisor po ako last 2 years ago, ng Feed the Hungry and the Needy Church, Christian Church. Ginawa rin po ako ni Pastor Robert na Vice President ng Lighthouse of Asia Ministry na naka-register po sa US. Ayan. So, naging President ako ng New Hope at saka ng Ministerial Council Vice Chairman. So, ang inaano ko lang po is, ang pagiging pastor ay isang calling na kailangan talagang sa Panginoon talaga. No, na kung wala yung commitment sa Panginoon, hindi po tatagal ang isang pastor. And I have known many pastors din na, alam niyo po, mga kasabayan namin, mga nakasama namin, pero yung iba hindi tumagal, yung iba nag-back out, merong iba na hindi nakayanan yung stress, no? Sa ministry, merong iba na umalis na sa ministry. Yung iba, lumipat na. May mga ibang pastor na, alam ako, lumipat sa dating daan, lumipat sa Iglesia ni Cristo. Kasi ang purpose, security po. Kasi doon sa malalaking relihiyon na yan, ang mga ministro o pastor, may mong pabahay, libreng pabahay, merong libreng sasakyan. So sila po, natukso, lumipat, give up yung faith nila sa pagiging Christian para lang magkaroon ng security sa buhay. Yun nga, pag hindi mo talaga calling, mahirap po. Hindi ka tatagal. And ako naman, sa personal na testimony ko rin sa inyo, simple lang naman po yung buhay ko mula nung tinawag ako ng Panginoon. Hindi po ako, mahilig, mamasyal, pumunta sa ibang lugar, sa ibang bansa, o sa ibang lugar na po. Unless, may unless unless ako po ay ililibre. Ayan. Pag nilibre niyo ako, sasama ako sa inyo. Pastor, punta tayo ng Baguio. O sige, sagot mo ako, sasama ako sa iyo, sasama kita. Pero kung ako ang gagastos, hindi po. Hindi ako maluho. Hindi po ako gano'n na pupunta sa ibang lugar. Ang testimony ko nga po sa inyo, even before, nakarating ako ng Amerika, nakarating ako ng Canada, wala po akong gastos. Nilibre lang po ako. Nilibre yung pamasahe ko sa eroplano. Pagdating doon, nilibre yung titirhan ko, tinuluyan ko, libre yung pagkain. Kaya sabi ko, Lord, ang bait mo talaga. Ang galing mo talaga. Wala akong pera, pero nakarating ako doon. Kaya alam nyo, nung unang sakay ko na eroplano at pababa na sa airport sa San Francisco, alam mo, tulo yung luha ko. Kasi hindi ako makapaniwala, parang nananaginip ako. Sabi ko, Lord, parating ako sa lugar na ito, napakalayo. Samantalang yung wallet ko, wala naman dollar, peso lang. Ganon kabuti ang Diyos. Ganon ka tapat ang Panginoon. No? So, again, hindi po ako maalis unless ilibre nyo ko. Ang sasakyan ko po, ever since, second hand po. Hindi ako nakatikim ng brand new na sasakyan. Andiyan ba kayo? Ang sasakyan ko, naalala nyo, no? Una, Volkswagen na Kombi. Ayan, second hand ko po yung nabili kay Pastor Bong. Sumunod yung second hand na kotse. Pinalitan ko yung Volkswagen, naging kotse. Second hand din, galing pa kay Pastor, kay Bishop Ray Llarena yun. And then sumunod? Ito na pong
Nung nawala na yon, sira na, talagang di na umaandar. Nag-pray ako. Ayun, sumagot ang Panginoon, binigyan ako ng ito pong Starex band. Answered prayer din. Second hand din po yan. Nung nabili ko. Mukha lang, kala mo brand new, pero second hand po yan. And then yun nga, sumunod yung kotse, puro second hand. Kaya sabi ko, ako lang yata yung pastor na hindi naka-brand new na sasakyan. Pero at least sabi ko, basta umaandar yung sasakyan, okay na yan. Amen. Hello. Lalo pa ngayon, sumasakit na yung tuhod ko. Hindi ko na kaya maglakad na malayo. So sabi ko, Lord, simpleng buhay lang. Simpleng mamamayan. Basta may nakakain araw-araw, nakakaraos, nakakapaglingkod tayo sa Panginoon, masaya tayo sa buhay. Amen? Mahirap kasi yung hindi ka kontento. Tingnan mo, laki ng problema natin sa flood control sa bansa natin. Kasi may mga politiko na hindi makontento, may mga contractor na sa pera, ano tawag doon? Ganid sa pera. No? Mga, hindi nakukontento. Alam mo, nagtataka ko yung mga magnanakaw na yan. Mayayaman na sila. Mayayaman na. Bilyon-bilyon na, milyon-milyon na yung pera. Pero nagnanakaw pa rin. Ano ho? Samantalang napakaraming mahihirap. Makaraos lang, pasasalamat na sa Diyos. Meron lang makain, meron lang pangangailangan, matugunan, masaya na. Pero yung mga taong yun, walang kasiyahan. Kaya sabi ko, kahit hindi mo man makamtan ang buong mundo, sabi ng Biblia, basta meron kang kaligtasan sa Panginoon, yun ang mahalaga. Amen po ba? At tayo hindi naghahangad ng kayamanan, kundi hangad natin kaluluwa na maligtas sa Panginoon. Kaya yun po, no? So bilang inyong pastor, ayan, I hope na i-share ko yung aking testimony at sabi diyan sa panghuli, ngayon 2025 ay consistently serving the Lord pa rin po ako with gladness. All in all, sa full-time ministry po, nasa 40 years na pala ako ngayon. 40 years kaya. Praise the Lord. To God be the glory. Amen. Patuloy tayo maglingkod sa Panginoon. Patuloy niyo ako samahan hanggang bumalik ang ating Panginoong Hesukristo. Sa Diyos po ang papuri. Amen. Palakpakan natin si Lord minsan pa. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat o Diyos sa pribilehiyo na binigay mo sa akin upang makapaglingkod sa iyo, O God, upang ikaw ay aking may pahayag, Panginoon, sa aking buhay at sa iyong mga anak dito sa Lighthouse. I pray, O Lord, na patuloy ang iyong panawagan, ang iyong pagkilos sa buhay ng bawat isa. Patuloy mo kaming bigkisin, patuloy mo kaming pag-isahin, Panginoon, na iyong Espiritu Santo at ang iyong plano at kalooban ang maganap sa aming buhay. Ikaw lamang ang aming paglilingkuran, wala nang iba. Ikaw lamang ang aming tataas, wala nang iba. Sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti. Ang Diyos na tumawag sa amin. Ang Diyos na nagmamahal at nagliligtas sa amin. Maraming salamat po. Pagpalain mo bawat isa, pagpalain mo yung salita, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.